ba? Ano po ako? Amen. One day up late in the village meadow, to weep my book corner recklessly poured out a voice. Disregarding this home, and once it was spoken and spilled out, fragrance filled all the room. Like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free.
Amen po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa mga mawalin sa Panginoon. Sana po ay naredy ang ating mga puso. Salamat sa Diyos dahil ang Panginoon Jesus ay buhay. Amen? Kaya walang dahilan para malungkot tayo. Salamat sa Diyos dahil nabuhay siya sa mga patay. At nakakalungkot lang maraming Christian, hindi pagising ngayon. Tulog. Mabuti na lang ang Panginoon. Nabuhay siya. Kaya walang dahilan para hindi po tayo maging masaya. Dapat masaya po tayo dahil ang Panginoon natin, buhay po siya. Inaalala lang po natin ang Panginoon na matay, idilibing, mag-ikatong araw na buhay po siya. Salamat sa Panginoong Diyos. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tulog ko po siguro isang oras pa lang. Yung makatulog kanina, ewan ko kung bakit. Nag-chat si Pastor sa akin, hindi pala siya okay. Hindi ko alam, excited ba ako o ewan. Basta wala lang ang tulog ko, mamaya na lang ako matutulog after nito. Kaya tawag dito tayo po yung mag-aral. Yung ating pong binasa sa John chapter 20, ito po yung kwento ng Panginoon. Jesus is risen, that changes everything. Sabay-sabay nga natin banggitin. Sis Dai, may outline pa ako. O wala. Pag wala, ay tutuloy na lang ako dito. Kasi hindi ko rin makikita yung mga outline ko eh. Okay, sabay-sabay po natin banggitin. Jesus is risen. That changes everything. Kung bakit tayo ay dapat maging masaya? Kasi ang Panginoong Isus ay nabuhay at binago niya lahat. Sige po tayo po yung buko, pumigil, tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa umaga rin po na binigay niyo sa amin. Salamat Panginoon dahil kayo nabuhay para sa amin. Kaya Panginoon, yung aming ginagawa para sa inyo, hindi po nawawala kabuluhan. Kaya Lord, turuan niyo po kami ng inyong salita. Matuto po kami. Kaya pray po namin ito sa aming buhay. Maraming pong salamat. Maraming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Ito po yung kwento. 4 to 6 a.m. Jesus trial before Annas and Caiaphas. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 26 verse 68. And then 8 to 8:30 a.m. Jesus carries his cross to Golgotha. And then 9 a.m. Jesus crucified. Sinabi ko sa Matthew 27 to 35. And then 9 to 9:30 a.m. the soldier divide Jesus' clothing. He prays for them. Ayun ang ginawa ng Panginoon. Nung 9 to 9:30 a.m., yung suot ng Panginoon, yung kinuha ito, ng mga soldiers, sinira nila. And then the soldiers watched over the crucifixion and mocked Jesus. And then 11 a.m. to noon, Jesus picked from the cross to the thieves at the other side. And then Jesus, makikita natin dito, at 3-hour darkness descend upon the land. Nung nag-alas 12 na po ng tanghali, nagdilim ang kalangitan. And then the earth quakes, the temple curtain is torn, and Jesus thirsts. And then nung mag-3 a.m., nagsakong 3 a.m., ang nangyari po, Jesus dies. Ito po yung kwento ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. Pero salamat sa Diyos dahil hindi po siya nanatiling patay. Nabuhay po ang Panginoon. Amen? Kaya walang dahilan para hindi tayo maging masaya. Kaya kung meron mang masaya sa mundong ito ay yung mga Kristiyano kasi hindi po walang kabuluhan yung ating ginagawa. Maraming religious leader hindi po nabuhay. Pero ang Panginoon nabuhay po siya. Kaya maging masaya po tayo. Sino ba ang kayang magbago ng ating buhay? Walang iba kundi ang Panginoon, Jesus lamang. Siya lang po ang kayang magbago ng ating buhay. Alam niyo ba yung, narinig niyo na ba yung salitang perma-crisis? Alam niyo po ba yung word na yun? Yung malalim, no? Yung perma-crisis, sinabi dito, a long period of great difficulty, confusion,
or suffering that seems to have no end. Ayan po yung ibig sabihin ng perma-crisis. Ito yung tawag dito, walang katapusan na lungkot. Parang nung pandemic, kala natin wala nang katapusan yun eh. Naranasan nyo ba yung pandemic, parang hindi na matatapos yung lockdown? Lahat, tawag dito, talagang iba yung iniisip nun, maraming nagdi-negative at marami rin namatay. Ano? Ako, nung pandemic, parang natatakot din kasi kada lalabas ka, papasok ka, kailangan magpalit ng damit ka, puro alcohol. Ayun po yung tawag dito, perma-crisis, meaning tawag dito, difficulty, suffering, and then dumating na ba kayo sa punto ng buhay ninyo na nagka-problema ka, parang tingin mo hindi na natatapos? Parang walang katapusan. May kausap ba ako? Diyan ba kayo? Amen? Naranasan nyo ba yun? Nagkaroon kayo ng problema, parang wala nang katapusan. Ang tunay na pag-asa ay sa Panginoong Hesus. Ano po? Kaya ang title nga ng mensahe natin sa umaga pong ito Jesus is risen that changes everything. Kaya salamat sa Panginoon, siya yung nabuhay at binago niya. Ano, kala ni Satan, nanalo siya eh. Ano, nung namatay ang Panginoong Hesus. Pero nung nabuhay ang Panginoon, nabaliw siya eh. Ano, kasi hindi siya nagtagumpay. Kasi nga po ang Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Jesus changes everything, even when we deal with pain. Ano po? Ulitin ko po ulit. Jesus changes everything, even when we deal with pain. Ibig ko lang po sabihin, tawag dito, Jesus is risen. Ano po? Sa kabila ng dumadaan tayo sa kahirapan. Ano po? Sino dito yung nasaktan na? Nasaktan na ba kayo? Maraming beses na. Okay, sige, picture lang kayo nasaktan dito. Jesus, tawag dito, Jesus changes everything kahit dumadaan daw tayo sa kahirapan. Ano? O kahit sa problema. Ibig ko lang po sabihin, yung pain na pinagdadaanan natin, ramdam ng Panginoon. Kasi dumaan po siya sa, tawag dito, sa pain. Nung bit-bit niya yung cross, pinako siya sa cross, tawag dito, grabe yung pain na pinagdaanan niya. Kaya kung panonoorin niyo yung Passion of the Christ, grabe kung paano yung pinagdaanan ng Panginoon. Paano ba binago ng resurrection ng ating mga nararanasan na pain? Paano ba binago ng resurrection yun? Yung una, yung sorrow into joy. Makikita natin dito yung John chapter 20 verse 11. Makikita natin dito yung kwento ni Mary. Ano po, sinabi niya dito sa verse 11, si Maria ay nakatayo umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak at yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel. Sa verse 12 sinabi, nakadamit na puti at nakaupo at pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa sa gawing pulunan at ang isa naman sa paanan. And then sa verse 13 sinabi dito, tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Ano po, ito yung nangyari kay Mary. Sino bang hindi maiiyak? Kasi nung pumunta siya sa libingan ng Panginoon, wala na yung Panginoon. Kaya kala na itong si Mary, ang kausap niya, hardinero, pag mababasa niyo yung mga sumunod na verse. Sinabi niya, kung nakita mo yung Panginoon, pwede ba ibalik mo sa akin? Kaya nung kinausap siya ng Panginoon di ba makikita natin dito, sunod nating verse. And then makikita natin dito sa verse, verse 16, Maria, sabi ni Jesus, humarap sa kanyang sinabi, wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Nung narinig niya yung boses ng Panginoon, yung kalungkutan niya, nag-turn to joy. Naranasan niyo na ba yun yung umiyak ka, tapos tumawa ka, iyak-tawa, diba? Ganun yung nangyari kay Mary. Kasi yung kausap niya pala, ang Panginoong Hesus. Diba? Ang dami nating kalungkutan ng pagdaanan. Pero after ng tawag dito, ng sorrow natin, grabe yung joy na binigay ng Diyos sa atin. Diba? Ang dami na natin pinagdaanan sa buhay.
Pero natutuwa ka na lang, nalampasan mo yung dahil sinamahan ka ng Diyos. Itong si Mary, ganun yung nangyari sa kanya. Kala niya wala na yung Panginoon eh. Pero naging masaya siya. Doon nakita niya ang Panginoon. Thousands of problems, thousands of failures, one solution, Jesus Christ. Let's put our faith and trust in Him. Ang dami na natin problema na pinagdaanan, failures na nangyari sa buhay natin, pero isa lang po ang solusyon, ang Panginoong Jesus. Kaya yung sorrow natin, mag-turn to joy. Kaya nga may mga testimony tayo kung paano ang Diyos kumilos. Ganun po ang nangyari kay Mary. Talagang nung nakita niya ang Panginoon, bumalik yung saya niya. So, umiiyak siya Wala na yung Panginoon Sino bang hindi maiiyak doon? Nakalubing yung anak niya, inalagaan niya yun, tapos makikita niya wala na doon. Pero nagulat siya, kausap niya na pala. Kaya yung sorrow niya, nag-turn to joy. Jesus changes everything. Hindi lang yun, yung fear into peace. Sino ba dito ang di nangangamba para sa future niya? Sino ba dito na di nangangamba sa mangyayari sa kanya? Lahat naman tayo may pinangangambahan. Pero salamat sa Panginoong Diyos, kasama natin siya kung bakit binibigyan na tayo ng peace. Sa kabila ng problema, may peace. Kasi sa Panginoon lang matatagpuan yan. Kaya sinabi sa John chapter 20 verse 19, makikita natin po dito yung kinagabihan ng araw din yun sa Tagalog ko na nagpapasahin. Sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay ng kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila, sinabi, sumahin niyo ang kapayapaan. Sino bang hindi matatakot nga naman? Diba? And then nung nakita nila ang Panginoon, nagkaroon sila ng kapayapaan, kinatok sila ni Lord Kala nila ang Panginoon wala na. Pero nung kinatok sila ng Diyos, sa kanilang kinaroroonan, grabe yung kapayapaan na naranasan nila. Diba kapayapaan naman talaga yun? Parang taong kala nila wala na, pero kumakatok sa kanila, nandyan pala ang Panginoon na buhay. Kaya yung fear natin into peace, salamat sa Diyos. Kaya yung pain natin, na pinagdadaanan ngayon, binago ng Diyos nung siya'y nabuhay. Kaya meron tayong peace. Sa kabila na may mga takot tayo, nandyan ang Diyos. Hindi lang yan, doubt into faith. Ito yung kwento ni Thomas. Diba? Kung pagbabasa natin yung mga sumunod na verse, sinabi sa verse 21, muling sinabi ni Jesus, tumain niyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ngunit si Thomas, na tinatawag na kambal sa kabilang, sa English na natin basahin, para mas maganda ito But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Yung Didymus talagang magandang word, talagang dapat ilagay. Kasi yung Didymus na word, meaning yan, two-faced, yung dalawa, ibig sabihin, okay? Nag-aalinlangan, ay yung meaning ng Didymus two-faced siya, may dalawang itsura. Alam naman natin ito si Thomas kung paano siya nagduda sa Panginoon. Diba? Sinabi niya dito sa mga sumunod na verse, at sinabi niya kay Thomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Salit, maniwala ka. And then sinabi ni Thomas sa verse 28, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya Panginoon, Diyos talaga siya. Amen. Kasi even si Thomas, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi ko lang po sabihin, dumarating sa punto ng buhay natin, nagdadalawang isip din tayo sa Diyos, di ba? Kaya sinabi ng Bible, si James chapter 1, verse 8, a double-minded man unstable in all his ways. Di ba dumarating tayo sa gano'n? Parang dalawa yung itsura din natin. Ngayon, okay ka, yung pananampalataya mo sa Diyos, pero sa susunod na mga araw, nagdududa ka sa Panginoon. Ang dami ng blessing na binigay sa iyo ng Diyos. Pero sa susunod, nagdududa tayo sa Diyos. Kung pagpapalain ba tayo ng Panginoon?
Ibig ko lang po sabihin, minsan okay tayo, minsan hindi rin tayo okay. Minsan ang lakas ng faith natin sa Diyos, minsan magdududa ka sa Panginoon. Katulad tayo ni Thomas, ano po, may dalawang mukha. Ano po, ibig ko lang po sabihin, tawag dito yung doubt into faith, na dati nagdududa tayo sa Diyos, pero salamat dahil meron po tayong pananampalataya sa Kanya. Ano po, nakita po ba natin ang Panginoong Isus na nabuhay? Hindi naman natin nakita ang Panginoong Isus na nabuhay eh. Naniniwala ba tayo na ang Panginoong Isus ay buhay? Hindi naman natin nakita yun. Pero salamat dahil naniniwala tayo ang Panginoon na buhay siya. Dahil may Bible, itong salita ng Diyos pinaniniwalaan natin. At yung pananampalataya natin, ay yung mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Pag nagdadalawang isip tayo sa Diyos, nalulungkot ang Panginoon. Minsan katulad din tayo ni Thomas, ang dami natin itong pagdududa sa Panginoon, gagamitin ba ako ng Diyos, pagpapalain ba ako ni Lord, ano yung mangyayari sa akin sa susunod, di ba? Pero hindi natin alam, ang Diyos na buhay siya para sa atin. Kaya mga kapatid, yung pagdududa sa Kanya, huwag natin i-apply sa ating buhay para mabuhay ka sa pagdududa. Hindi po maganda. Ano po? Jesus changes everything. Even when we deal in pain, Jesus changes everything. Kaya yung perspective natin sa buhay, binago ng Diyos. Jesus is risen. Kaya yung pananaw natin sa buhay, binago ng Diyos. Amen? Dati yung pananaw natin sa buhay, hindi naman talaga maganda eh. Kala natin, mamamatay lang tayo, binuhay, mamamatay ka. Diba? May ganun pa kayo paniniwala na tawag yung perspective mo sa buhay, mabubuhay ka ulit, diba? Magiging iba yung magulang mo, diba? Naniniwala sa reincarnation, magiging hayop ka pa ka. Inisip nyo ba yun? Diba yung wala pa tayo sa Lord? Pero salamat sa Panginoon na buhay siya, kaya yung perspective natin sa buhay, binago ng Panginoon. Ano ba ang binabago ng Panginoon? At dahil nabuhay ang Panginoon, binabago niya ang ating perspective sa buhay from earthly to eternal things. Diba? Dati, puro mga mundo lang yung iniisip natin. Diba? Puro material na bagay. Pero nung niligtas ka ng Panginoon, nakilala mo ang Diyos, hindi na yun yung nagmamatter sa'yo. Yung mas mahalaga sa atin yung mga bagay ng mga langit. Amen? Sana ganun yung ating mas pahalagahan. Maraming Kristiyano, hindi na pinahalagahan yung mga bagay ng mga langit. Yung mga ganitong pagsamba, yung mga prayer meeting, mga gawain ng Diyos. Maraming Christian, hindi na ganyan yung pinapahalagahan nila. Yung mga material na lang, puro pera na lang, puro trabaho na lang, puro pansarili na lang, wala pong masama doon. Ang masama lang po, naging puro makamundo na lang ang ating inisip at nakalimutan natin yung pang-eternal things. Mga kapatid, salamat sa Diyos dahil ang Diyos na buhay ay yung pananaw natin sa buhay, binago niya. Diba? Ang galing ng Diyos, sana yung pagsiserve natin sa Lord, sana ayusin natin yung perspective natin na ang pinakamataas na paglilingkod sa Diyos ay yung ayos calling, yung paglilingkod sa Diyos. Kamusta po yung pananaw natin pang mag-church? Ayos pa po ba? O okay na lang na hindi ka mag-church? Minsan ganun na eh. Kamusta po yung perspective natin sa buhay sa pananalangin? Okay pa rin ba? O importante pa rin sa atin yung nananalangin? Yung pagbabasa ng Bible, kamusta yung pananaw natin? Kamusta po yung pananaw natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Ganun ka pa rin ba kainit na magbahagi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, sana ang Diyos na buhay ay yung pananaw natin, yung mga iniisip natin, para dito sana hindi lang pang mga mundo, kundi yung pinakamahalaga yung isipin natin yung mga bagay ng makalangit. Sana yun po yung isipin natin. Ano po? Jesus changes everything, and then yung purpose natin sa buhay, binago ng Diyos. Hindi lang pain, perspective sa buhay, kundi yung purpose natin. Ba't ba tayo nabubuhay? Alam ba natin kung bakit tayo binubuhay pa rin ng Panginoon?
makikita natin dito yung persecutor to proclaimer, yung kwento ni Apostle Paul. Dati siya persecutor. Ngayon, naging proclaimer na siya ng Word of God eh. Diba kung paano siya itatagpo ng Panginoon sa Road of Damascus, tapos kung paano siya magbahagi ng salita ng Diyos. Talagang hanggang kamatayan, binigay niya yung buhay niya sa Diyos. Kasi nalaman niya yung purpose niya. Mga kapatid, alam na po ba natin yung purpose natin sa mundong ito? Ang purpose natin sa mundong ito, mga kapatid, yung maglingkod sa Diyos, yung ibahagi yung salita ng Diyos sa iba. Kasi ang Panginoon nabuhay siya. Ano po? Sinabi sa John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though we are dead, yet shall he live. Sa verse 26, and whatsoever liveth and believeth in me, shall never die. Believest thou this? Ngayon, ano ngayon kung si Kristo ay nabuhay? Kung mayroong mabigat na problema tayo, ang Panginoon nabuhay. Ano po? Kung meron mang nalulungkot, kung meron mang namatayan, kung meron mang nag-worry sa atin dito ngayon, kung meron mang iniisip tayo na kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos, kung meron mang taong may karamdaman, ang Panginoong Diyos po, nabuhay siya. Kung mamamatay man daw tayo, bubuhay ulit tayo ng Panginoon. Ang galing ni Lord, no? Yung mga mahal natin sa buhay na namatay, bubuhay ng Diyos yun. Pagka sila ay may relasyon sa Panginoon, bubuhay ulit sila ni Lord. Kaya yung mga kalungkutan, yung kamatayan, yung karamdaman, o ano man yung iniisip natin, mga kapatid, ang Diyos ko nabuhay siya. Tinalo niya po yung kamatayan, kaya once na kunin man tayo ng Diyos, bubuhay ulit tayo ng Panginoon. Jesus is risen. That changes everything. Kaya salamat sa Panginoong Diyos, nabuhay siya. Kaya yung purpose po natin, that malaman natin yung kung ano man yung assignment na pinagagawa ng Diyos sa atin, magawa natin, napakaikli lang po ng buhay. Kaya huwag po natin sayangin. Ano po, ipagamit natin ito sa Diyos. Sa ating pong pagtatapos, sinabi po dito, Jesus did not die and raise again, so you could not live a lazy and mediocre life. As Christian, the best way we can honor the sacrifice is by living a life filled with purpose, love, faith, and success. Make Him proud. Meron man tayong gagawin sa mundong ito. Hindi tayo ang Panginoon nabuhay para sa amin, para mabuhay na tamad lang, na walang purpose sa mundong ito. Ano po? Nabuhay ang Panginoon kasi may purpose siya sa atin. At ang purpose nun, mga kapatid, yung paglingkuran natin ng Diyos at ibahagi natin yung salita ng Diyos sa iba. Napaka-importante, maraming tao hindi nila alam yan. Kaya nga maraming tao nagpapakahirap pa sila eh. Sinasaktan pa nila yung sarili nila. Nagpapapako pa nga sila sa cross eh. Ginagawa pa nga nilang katatawanan nito. Diba? Pag manonood kayo sa Facebook, diba? Yung iba, na-bad trip eh. Sinipa siya, sinipa niya rin eh. Si Jesus na gumanti ng sipa. Makikita niyo po, meron pa daw doon, pinagpapalo siya. Binawian niya ng suntok eh. Sinuntok niya sa batok. Diba? Grabe, hindi nila alam kung ano talaga yung kahulugan nito. Ang Panginoon na po yung nagbayad ng aking kasalanan. Sinabi ng Bible, siya na po yung gumawa. Dahil hindi na natin kailangan gawin pa ito. Kaya salamat sa Panginoon na buhay siya. Hindi siya namatay, nabuhay. Para mabuhay tayo sa tamad ka lang. Nabuhay ang Diyos para yung purpose natin sa buhay magawa natin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Diyos po na buhay. Kaya may pag-asa po tayo. Salamat sa Panginoong Diyos dahil nabuhay siya. Katulad ng mga disciples, nung nakita nila ang Panginoon na buhay, nabuhayan sila eh. Kung namatay ang Panginoon, nagbalikan nga sila sa dati nilang buhay eh. Bumalik sila sa pangingisda. Pero nakita nila ang Panginoon, sumigla sila.
Kaya tayo mga kapatid, walang dahilan para maging malungkot tayo. Kasi ang Panginoon nabuhay siya. Jesus is risen. That changes everything. Kahit nagdumigil tayo sa pain, inayos ng Diyos yung perspective natin sa buhay at yung purpose natin, nalaman natin. Salamat sa Panginoon. Kanya po lahat tayo ay tumayo, tayo po yung mananalangin. Simple paalala lang po sa atin ng Diyos. Ang Diyos po buhay, amen? Umaga na po din sa labas. Salamat sa Panginoon na buhay siya. Na kung meron mang masaya sa mundong ito ay yung mga anak ng Diyos. Kasi yung Diyos na pinaglilipuran natin na buhay. Tayo po yung tumikit, tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa umaga nito. Salamat Lord sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Kasi nalubong namin Panginoon, inaalala namin na kayo'y nabuhay, Panginoon. Salamat Panginoon Diyos. Dahil 2,000 years ago, pinayaran niyo yung aming mga kasalanan. Dahil namatay, inilibing, ang tatlong araw na buhay kayo. Kaya may dahilan para maging masaya kami. Para yung purpose namin sa buhay, magawa namin. Tutulungan niyo kami na hindi lang yung gusto namin, yung magawa namin. Tapos magawa namin yung gusto niyo ipagawa sa amin, mga habang nabubuhay kami. Lord, salamat po sa inyong salita. Dahil nararamdaman niyo yung mga pain na pinagdadaanan namin. Alam niyo po, Panginoon, yung pakiramdam namin. Salamat Panginoon Diyos dahil binago niyo yung perspective namin sa buhay. Dati wala naman kami pakialam sa mga ganito. Dati hindi naman mahalaga sa amin yung pag-church, pananalangin, pagbabasa ng Bible, pagbabahagi namin yung salita. Hindi naman namin alam yung gano'n eh. Pero salamat Lord, dahil nakilala namin kayo, binago niyo yung pananaw namin sa buhay. Inayos niyo. Salamat Lord dahil pinakita niyo sa amin yung purpose ng buhay. Hindi lang para sa mga material na bagay. Pagpos yung pang-eternal Panginoon, mga bagay na mga langit, ay huwag po namin kaligtahan. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat Panginoon dahil nabuhay kayo. At binago niyo Panginoon ang aming buhay. Binago niyo lahat Panginoon Diyos. Lord, salamat po sa pagmamahal ninyo. Salamat po sa buhay ng mga anak ninyo na mga kasama ko ngayon. Lord, tulungan niyo kami na patuloy na maglingkod sa inyo. Dalangin namin Panginoon na patuloy niyong gamitin ang aming buhay. Lord, salamat po sa araw na ito. At sa aming mga gagawin pa, samahan niyo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Lakpa po natin ang Diyos. Pili po tayo nakatayo. Tayo po nadako sa ating pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Tawain po si Kuya Melchor. Kuya Melchor, pray po natin. Okay. Let's pray. Lord, salamat po muli sa inyong sacrifice, Panginoon, sa krus, Lord. Wala kami rito, Panginoon, kundi dahil sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan, katapatan, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy mo kami maranasan. Maranasan ka namin, Lord, saan mo kami. Saan mo kami gumagawa, Panginoon, patuloy ka namin alalahanin, Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga layunin mo, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Babago na ang pag-iisip, Panginoon. Layunin mo, Panginoon, sa mga plano mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan, katapatan niyo, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi ganang karami, Lord, pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nandito, Panginoon. Ang presence mo, Panginoon, ay nandito, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy na ang pinapanalangin, Panginoon. Maraming bastrasanin, Panginoon. Ibuhin mo, Panginoon, yung kamay. Patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. Salamat sa buhay, pamilya nila, Panginoon, na patuloy. Salamat sa mga pastor natin, Panginoon. Na patuloy kami ni encourage, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay magpapatuloy at mga mangyari, Panginoon. Kami ang
sa inyo, Lord. Salamat po sa lahat na magbibigay ng kaloob, Panginoon. Bigyan mo kami ng kasiyahan, Panginoon. Kagalakan sa mga puso, Panginoon. At bahuli namin, Lord, ang iyong mga salita. At i-apply namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po natin mamaya pong 3 p.m. sa mga available, punta po kayo dito. Meron po tayong youth anniversary po. Ano po ng mga youth. Kaya wala pong mawawala. Invited po lahat. Mag-short na lang po kami vlog.